normal na talaga ang pag-hire ng kasambahay para mapagaan ang mga gawaing bahay, lalo na itong mga to, super busy. Kailangan talaga na merong Kailangan ng tutulong. Tulong, totoo. Oo, at napaka-busy natin sa mga ganap sa life. Pero mukha po talagang dumarami ngayon ang mapagsamantalang kasambahay. Katulad na lamang po nito, panoorin po natin. Busy sa trabaho, puno ang schedule sa negosyo, at hindi magkanda-ugaga sa pag-asikaso ng miyembro ng pamilya at mga gawaing bahay. Iyan ang mga pangunahing dahilan kaya pinipili ng ilan na kumuha ng kasambahay para magampanan ng ilang kakulangan pagdating sa responsibilidad sa pamilya. Pero minsan, imbes na makatulong ang kinuhang kasambahay, nagiging dahilan pa ito ng problema. Katulad na lang ng viral ngayon na CCTV footage sa isang bahay sa Barangay Manggahan, Pasig City. Habang naliligo ang babaeng amo, kita sa CCTV na pinakakain lang ng kasambahay ang kanyang alagang bata. Kinuha niya ang isang cellphone sa mesa at inilagay sa kabilang bahagi nito. Pagkatapos, binulungan niya ang bata na umakyat sa second floor at sinamahan niya pa ito. Maya-maya pa, bumaba ang kasambahay. Kinuha ang kanyang bag sa likod ng pinto. Isunuksok niya rito ang cellphone na nasa mesa at iba pang gamit. Dinampot niya rin ang isang cellphone mula sa ibabaw ng sofa at saka tuluyang lumabas ng bahay. Samantala, 11 buwang gulang na babaeng sanggolang namatay sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Hinampas kasi ang sanggol sa sahig ng 3 beses ng kasambahay ng pamilya nito. Pagkatapos, isinilid sa isang eco bag hanggang sa mabulok ito. Nagkunwari pa ang kasambahay na tinangay raw ng 2 hindi kilalang lalaki ang sanggol. Pero lumabas din ang katotohanan sa dulo na siya ang pumatay sa bata. Pasintabi po muna sa mga nanonood, may pagka-sensitive yung ating subject ngayon at para tulungan po tayong i-assess ang mga hinahire nating kasambahay at para hindi rin tayo magsisi sa huli. Kasama po natin ngayon si Attorney Catherina Sadsad Tamesis. Good morning! Good morning! Attorney. Good morning! Good morning, Attorney. Good morning, Dayan. Good morning. Good morning, attorney. It's so hard to smile. Naiyak ako to sa baby. Oo Yeah. nga eh. I mean, siguro naman may may hindi tama yung pag-iisip nung kasambahay na kasambahay. yun para naman i-harm niya yung baby ng ganon. Pero ano ba, attorney, para malihis sa ganitong klaseng mga sitwasyon ng ating mga kada, ano ba ang kailangang mga hinging dokumento para more or less, kahit papaano, Yeah. baka siguro tayo sa mga hinahire natin na pinapatuloy natin sa ating mga tahanan, pinapaasikaso natin sa ating mga mahal sa buhay. Ano ba yung mga initial documents that we can So, yun nga, so lahat naman tayo nangangailangan ng mga kasambahay because yun nga, kailangan natin ng help. So, devastating talaga yung news, especially yung bata na namatay. So siguro, for the documentation, bago tayo mag-hire ng kasambahay, dapat talaga maging maingat tayong lahat. So ano bang kailangan nating hingin? Government-issued ID. Ano ba yung mga government-issued ID? Napakadami, mayroong national ID. Meron tayong mga SSS PhilHealth ID. At syempre, humingi tayo ng NBI clearance. Humingi tayo ng police clearance. At isa pa, ang ginagawa ko, this is my personal experience, humingi ako ng birth certificate just to compare kung yung birth certificate is tama dun sa ID. Kasi ang dali nang magpeke ng ID ngayon, di ba? With technology, with ang dali na magpeke ng ID. So yun yung mga documents na hingi natin initially. Aside from that, humingi rin tayo ng character reference sana, di ba? So pagka galing yan sa mga agency, meron yung character reference sa ang kagaling na trabaho, sino yung previous employer mo. At syempre, pag hiningi natin yung mga dokumentong to, mag-verify. Isa pang hinihingi ko pala, barangay sketch kung saan nakatira. Kasi di ba, merong address na ibibigay from the ID. So sana, para ma-verify natin, humingi tayo ng sketch din
saan ka talaga nakatira. Kasi for instances like this, kagaya niyan, tatakbo na lang. Tinakbo At least- yung mga cellphone. Oo, if you have an ID, if you have the sketch, mas madali mo makita. Tsaka yung mga kamag-anak. Yeah. Di ba? Alamin mo kung sino. But please make sure if we ask for the NBI, let's ask for the original and ask if it's valid. Kasi ang NBI clearance, 1 year lang ang validity niyan eh. So baka mamaya binigyan nga tayo ng NBI, hindi naman natin nabasa. Di updated. Expired na pala. Oo. Police clearance naman, 6 months lang ang validity niyan. So pag hindi na updated, humingi tayo ng bago to make Tama. sure na talagang walang record. Kasi lalabas talaga yung mga records niyan eh, pagka meron eh. So yun ang ano natin. And aside from the documents, we verify if these documents are true. Yeah. For the UMID, yung ating may mga national IDs tayo, may mga QR code na ngayon. And we can verify sa online, check din natin kung talagang legitimate yung ID. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.